Hello mga kamami, another day, another vlog. Tara't samahan ninyo akong mag-DIY ng aking mini kitchen makeover. Ito ang before ng aking kitchen bago ko ito i-DIY. Sana suportahan ninyo at subaybayan ang aking DIY kitchen makeover. Dito nyo makikita kung paano ko aayusin at pagagandahin ang aking kitchen unti-unti. At syempre bago tayo mag-DIY, kailangan muna nating linisin ang buong paligid. Una ko munang ginawa dito ay tinanggal ko yung mga natatanggal na pintura at bato. Kailangan ding malinis at smooth ang pader para dikit na dikit ang ilalagay nating DIY. At pagkatapos ko nga magtungkab dyan ng mga pintura ay tinanggal ko na ang lumang wallpaper na nakadikit dito. At pagkatapos ay nag-isis na ako dito ng tubig na may sabon sa pader para malinis na malinis at wala ng mantika at alikabok. Kapag talaga namang nag-DIY ka ay talagang nakakapagod at talaga namang struggle is real. Pero independent and stronger woman tayo kaya kakayanin kahit mahirap. At eto na nga't malapit na tayong matapos mag-isis ng ating mga pader dyan. At pagkatapos ay nilinis ko na yung mga kasulok-sulukan hanggang ilalim ng aming kalan. Habang naglilinis nga ako ng aming kalan, nakakaurong ko na bali ang stopper ng paa ng aming kalan. Talaga namang may mga bagay na minsan hindi natin inaasahan na mangyayari. Kung bigla tayong iiwanan at bibitawan ng hindi man lamang nagpapaalam, charis! Siyempre, independent woman nga tayo kaya gagawan natin ng paraan para magamit pa natin. At pagkatapos ko ngang maiayos yung stopper ng paa ng kalan namin ay tuloy pa rin ang ating linis at pag-DIY. At sana panoorin ninyo itong video nito hanggang sa dulo. At sa wakas ay matatapos na tayong maglinis ng ating buong kusina. At pagkatapos nga nating linisin ay pinatuyo ko ng ilang oras itong pader. At kung umabot ka nga hanggang dito sa video na ito ay maraming salamat sa iyong panonood. At eto na ang pinaka-exciting part ng ating pagdidikit DIY kitchen makeover. Ang ginamit ko dito ay vinyl tiles at gumamit din ako dito ng no nails glue ng Bostik. Mas prefer kong gumamit ng no nails glue ng Bostik. Kahit na meron na siyang self-adhesive na pandikit, mas secured, mas madikit kapag ito ang iyong ginamit. Talaga namang tatagal siya na mahabang panahon. At sulit na ang iyong pagkakadikit dito. At kung makikita nyo nga yung nakadikit dyan sa aking kalan ay vinyl tiles din yan. Sa tagal nang nakadikit niyan sa aming kalan, kaya naman nasira na at umangat. Kaya naman naisipan ko na ito ay palitan. At ako ay nag-DIY na lamang. At ayan nga, meron na tayong nadikit na 3. Nagkamali pa ako ng pagkakadikit dyan dahil hindi siya nagkasya. Nakalimutan ko siyang sukatin dahil nga masyadong malaki at hindi ko siya naputulan. Kaya naman dito ko na lang siya sa second layer idinikit. At para mabuo ko na rin itong side ng pader na ito. At ayan nga, marami na pala akong nadikit, kakadaldal ko sa inyo ay hindi ko namamalaya na matatapos ko na pala. Ito pa lang ang aking nadidikit at nagagawa pero tuwang-tuwa na ang puso ko dahil alam kong maganda ang magiging outcome nito. Pagkatapos ko nga ang idikit ang lahat ng yan at ito naman ako ay nagsusukat para dun sa dulo na magkasya na ang vinyl tiles. Pagkatapos ko nga magsukat dyan at magputol ng mga vinyl tiles ay akin ang idinikit isa-isa. At buti na lang saktong-sakto ang aking pagkakagupit dyan. At ayan nga, konting-konti na lang at matatapos na nating dikitan ang lahat ng pader. Lahat ng aking ginamit sa aking DIY ay ilalagay ko na lang sa comment section saan ko sila nabili. Hanggang dito na lang muna at bibitinin ko muna kayo sa aking pagdidikit. At abangan ninyo ang part 2, ang pinaka-exciting part ng aking pag-DIY kitchen makeover. Thank you sa panonood!